Hi, welcome po sa aking channel. Ngayon po ay gagawa po tayo ng reaction video regarding po dito kay Kim Chiu. Nagsampa po siya ng kasong pagnanakaw sa kanyang sariling kapatid na sila Kambini Chiu. Para po malaman po natin ng detalye, papanoorin po natin ang video. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update po kayo kapag naglalabas po tayo ng reaction video. Simulan na po natin ang ating reaction. Let's do this. Tuluyan ang nagsampa ng kasong kriminal si Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini Chiu. Ngayong araw, December 2, personal na pumunta ang aktres sa Office of the Assistant City Prosecutor ng Quezon City para isampa ang kasong qualified theft. Kasama ni Kim ang kanyang legal counsel na si Cylene Dolor at Archernar Gregana sa pagsampa ng kaso matapos madiskubre ng aktres ang pagkaubos ng kanyang pera sa kanyang itinayong negosyo. Grabe. Ayon sa abogado ni Kim, hindi siya otorisadong banggitin kung anong business ang itinayo nito, pero alam niya raw na aware ang fans ng actress kung anong negosyo ang tinutukoy niya. Sa mga solid fans po ni Kim Chiu, i-comment nyo na lang po sa baba. Hindi ko rin po alam kung ano po yung business na tinutukoy po ni Kim Chiu. Na yun nga, na allegedly, na ninakawan daw po siya ng sarili niyang kapatid na sila Kambini Chiu. Grabe po to, no? Kung ito po totoo, malamang po totoo dahil po nagkaso po siya, no? Sa kanyang kapatid, sariling kapatid. Masaklap po yun at masakit po yun na sarili mong kapatid ay ikaw ay pinagnakawan. Fans ng actress kung anong negosyo ang tinutukoy niya. Sa mga balitang kumakalat, napag-alaman na ang bag business ang tinutukoy na negosyong itinayo ni Kim kasama ang kanyang kapatid. Parte ng management na negosyo sila Kambini kaya't may access ito sa financial aspect. Okay. Kinumpirma naman ang abogado ng actress na maraming beses nagkaroon ng attempt na ayusin na lamang ang problema, ngunit dumating na umano sa punto ang actress na kailangan na nitong gumawa ng aksyon. Ayun lang, siguro talagang hindi sila nagkaayos, no? Dahil nag-usap eh. Pero talagang hindi na, kumbaga siguro hindi maibalik yung pera. No, ito po yung pinakamasaklap dyan. Siyempre po kapatid mo eh. Kumbaga, kung ibang tao pa, pwede pang, pwede pang hindi ka ganun, ganun masaktan eh. Pero ito kapatid mo. Sarili mong kapatid, niloko ka o ninakawan ka. No, allegedly. Kasi po, pag kapatid mo talaga, kadugo mo yan eh. Kaya talagang humantong na po sa ganito na talagang dinimanda niya na ng kasong pagnanakaw itong kapatid niya sila Kambini Chiu. Sa tingin ko po ito po hindi na po basta maayos kasi po nagkaso na po si Kim Chiu. Napakasaklap po ng pangyayari ito kasi po kapatid niya yung gumawa sa kanya ng ganun. Kailangan na nitong gumawa ng aksyon. Sa official statement na inilabas ni Kim, sinabi nito na ang pagsasampa niya ng kaso ay para sa pagkakaroon ng transparency, accountability at proteksyon ng kanyang kumpanya. Grabe. Matapos umano ang masusing konsiderasyon at ilang buwan din ng internal review, gumawa na siya ng mahirap na desisyon para sampahan ng kasong pagnanakaw ang kanyang kapatid na sila Kambini Chiu dahil Saka ito po yan, no? Hindi po siguro magkakaso itong si Kim Chiu kung hindi po pinag-uusapan dyan ay milyon. Malamang po milyon po yun. Marami po nagsabi, no? Ito po may mga nagsabi lang po na 300 million daw po, no, ang halaga. No, kaya po nagkaso po itong si Kim Chiu sa kanyang kapatid. Kasi po hindi po birong halaga 'yon sa unang-una kapatid mo eh. 'Di ba? Pinagkatiwalaan mo yung kapatid mo. Malamang si Kim Chiu breadwinner talaga to sa kanila, 'di ba? Si Kim Chiu. Ngayon, syempre company niya 'yon at merong access itong sila Kambini na kanyang kapatid sa kanilang pera, no, doon sa company. Kaya siguro ito nga allegedly ninakawan siya ng, sabi nga nila na 300M daw po. Correct me if I'm wrong po, no? Hindi po tayo sure dyan. Pero marami po rin sabi na 300 million po ang halaga ng pera. Kaya po talagang hindi na po ito nahilot. Talaga pong nagkaso na po itong si Kim Chiu sa kanyang kapatid. ang kanyang kapatid na sila Kambini Chiu dahil sa malaking halaga ng salapi na nawawala sa kanyang negosyo. Ngunit inamin naman ni Kim na hindi madali ang ginawa niyang desisyon. Tama. At maituturing niya umano ito na the most painful steps na kanyang ginawa sa kanyang buhay. Siyempre kasi kapatid mo eh. Talagang yun, mahirap talaga yun. Pinakamahirap na desisyon yan. Pero kailangan kasi talaga magkaroon talaga ng justice. Dahil syempre ninakawan ka eh. At hindi po birong halaga. No, kasi po hindi po hahantong sa pagkakaso itong si Kim Chiu kung hindi po yan sobrang malaking halaga. No, lalo't kapatid niya yon. Pero syempre, para po siguro maturuan ng leksyon yung kapatid niya, dinemanda niya dahil po syempre yung kapatid niya, hindi po inisip yung pagiging magkapatid nila dahil ninakawan nga po siya ng ganong katinding halaga dito sa pagkakataon na to.
na the most painful steps na kanyang ginawa sa kanyang buhay. Ang legal steps na ginawa niya raw ay hindi lamang para protektahan ang kanyang kumpanya, kundi maging ang pinagkakakitaan ng mga taong nagtatrabaho sa kanya. Oo nga naman. Si Kim ay sinamahan ng isa pa niyang kapatid na babae at ng kanyang bayaw. At iyan ang aking balita. Ako si Grabe, no? Grabe po itong pangyayaring to dahil syempre, totoo yun na mahirap mag-decide ng ganyang katindi. No, na ididemanda mo ang iyong sariling kapatid. Pero malamang nga, yung kanina ko pa nga po sinasabi, malamang hindi po birong halaga yung talagang ninakaw siguro ng kapatid sa kanya. No? At syempre po kapatid niya, isipin mo, ang dami-daming tao, kapatid mo pa yung gagawa ng ganun sa'yo. Syempre malamang alam naman na po natin, itong si Kim Chiu, mabait po yan. No? Syempre, at company niya po yun. No? Company ni Kim Chiu yung pinag-uusapan po dito. Siguro nakalagay nila yung nag-inventory sila, nag-ano sila doon sa mga ano nila doon sa company, tapos nalaman na marami siguro nawalang pera. At yun nga po, no, hindi po tayo sure, pero marami po nagsasabi na mga ganong halaga po, mga 300 million pesos daw po. Ang sinasabing halaga. Ganun po katindi, ganun kalaking halaga. Kaya po, syempre, hindi na po nakatiis itong si Kim Chiu. Syempre po, kinausap po, sabi no, kinausap niya pa po kanyang kapatid. Siguro po hindi sila nagkasundo sa pag-uusap, siguro hindi maibalik yung pera. Siyempre yung tiwala na rin po bilang kapatid mo, di ba? Nagtiwala ka sa kanya, ipinagkatiwala mo sa kanya yung posisyon na yon. Tapos behind your back, ninakawan ka. Kasi po, kung tutusin po talaga, no, pagdating po talaga sa finances, so pagdating po sa pera, wala pong kapwa-kapatid dyan. Unang-una po, lalo po kung pinaghihirapan po ni Kim Chiu yun. Di ba po? Pinaghihirapan niya yung perang yun. Yung kumpanyang yon, syempre alam naman po natin na kung paano niya binild yung kumpanya na yon. Tapos sarili niyang kapatid inappoint niya sa posisyon na yon. Siguro siguro hindi niya mapapansin ni Kim Chiu yon, kaya ganoon po yung nangyari. At dumating na po o humantong na po dito sa kasuhan. Kaya po matuturing po natin na masakit po talaga yung tutusin kasi po kapatid niya yon. Well, ganoon po talaga. Sa tingin ko po, hindi na po ito talaga maayos kasi po nagkaso na po si Kim Chiu at sinuportahan po siya ng iba pa po niyang kapatid. No, itong si Kim Chiu sa nangyari. Ibig sabihin po noon talaga pong meron po talagang totoong nangyari kasi po kasama po niya yung isa po niyang kapatid, kumbaga tumestigo o sumama sa kanya na magkaso dito kay Lakambini Chiu. Yun lang po, sana nagustuhan niyo po ang ating reaction video. Pag-support na lang po sa aking mga channel. Maraming salamat po sa mga always nanonood ng aking mga contents sa lahat po ng aking platform or channel. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless and peace out.